Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. Don't forget to like, share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Nawayang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung lingkod ni Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras na ito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na binigyan ng pagkataon upang maparating sa atin ang mensahe ng Panginoon Diyos para po sa ating kaligtasan. Ito po ating inaasahan sa araw ng pagpalito ng Panginoon ay mayroon tayong makamtan na pagpapala itong buhay na walang hanggang. Na mga kapatid, huwag natin kalimutan, mag-like and share lang po tayo. Then, subscribe natin ating YouTube channel. Then, post natin ang notification bell para po update po tayo sa bawat araw na ating mga palibagong video na ating iparating sa buong sanlibutan. Na mga kapatid, ang araw na ito is June 26, 2024. Ito mga kapatid, ang mga araw na ito dagdag na ating mga araw o mga taon sa lahat ng diriwang ng karawan. Happy birthday po sa lahat. Naway sumasa atin at sumasa inyo ang pagpapala at saka nais pangarap sa buhay, mga araw at marami pa mga taon na idagdag sana ng Panginoon Jesucristo sa atin lahat. Mga kapatid, ang kaligtasan, ito po ay ating ginagawa talaga lobin ng Diyos bawat araw. Magkapag-create po tayo ng mga video. Ito po talaga ay para po na malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Kung alin ba talaga ang nararapat, tandaan po natin, mga kapatid, na ang Panginoon po ay malulugod po sa atin kapag ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos. Talagang malulugod po ang Diyos sa atin. Ngunit kung salungatin natin ang salita ng Diyos, ay kaparusahan po ating kahantungan. Kaya hinahanap natin, mga kapatid, sa Biblia kung ano ang makakalugod sa Panginoon at yung ginagawa natin para hindi po tayo maparusahan. Sa araw ng pagparito ng Panginoon ay mapalaya po tayo. Tayo po ay magakamit ng gantimpala na walang iba, ang buhay na walang hanggang. Now, saan man tayo paroroon, saan man tayo, mga kapatid, nakatira, ay alam po ng Diyos kung ano ating ginagawa at kitang-kita po tayo ng Diyos hanggang sa mga araw na ito. Saan man tayo, mga kapatid, papunta, at yan mga kapatid, ang nais ng Panginoon na malaman po natin ang kanyang mga salita habang namumuhay tayo sa libutan, sapagkat ang utos ng Diyos ay hanggang po sa ating pag-alis ng libutan ay ating gagawin, sapagkat ang mananaig lang po ang hindi mabura ang pangalan sa aklat ng buhay. At yan mga kapatid, ipahayag ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang mga anghel ang ating pangalan, na sasabihin niya tayo ang mga lingkod niya. Kaya kailangan natin maglingkod sa Panginoon dahil po ihahayag ng Panginoon Diyos ang ating pangalan sa kanyang mga anghel. Pakinggan natin sa pahayag in chapter 3 verse 5. Ito po ang ating bubuksan ngayon para malaman po natin ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos, kung talagang may maasahan ba tayo na gantimpala, buhay na walang hanggang. At ito mga kapatid, ating pag-aralan para kahit paano ay marami tayong matutunan. Ayon po sa salita ng Diyos na ating pakinggan ngayon, napakahalaga po ito dahil po nais ang Panginoon talaga na magkaisa po tayo
mga kapatid, sa kanyang kaharian. Tandaan po natin, hanggang sa mga araw na ito, ang pagpapalaan ng Diyos ay ating nakamtan. At yun po ngayon, mga kapatid, ang nais ng Panginoon, malalaman po natin kung alin po ang utos ng Diyos na dapat natin sundin. Dahil maliwanag po sa Biblia na ito po ihahayag po ng Panginoon sa kanyang mga anghel ang ating pangalan at sasabihin niya na tayo ay mga lingkod. So, ang makasulat lang at hindi mabura sa aklat ng buhay yung nagtatagumpay na naglilingkod. So, hindi po tayo makapagmalaki sa ating katayuan ngayon, relihiyon, bansag, pastor, pare, tagapagturo, mananampalataya, Christian. Hindi po natin yan, mga kapatid, ipagmalaki dahil po ang sinabi Biblia ang magtatagumpay lang po. Magtatagumpay. No? Ito po ang bibihisan ng damit na puti. Ang damit na ito po ay nakahanda sa araw ng kasalan. Ito ang pagsalubong natin sa ating Panginoon sa Himpapawid. Na kung nakatulog tayo sa labok, lalabas po tayo na may damit tayong puti para po sa kasalan ng Kordero. Ito po mga kapatid, ang sinabi Biblia, pakinggan po natin para po tayo makakaalam sa mga panahon na ito kung talagang kasali tayo dito mga kapatid. Pakinggan natin sa 3:5 sa pahayag. Magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. So, magtatagumpay, mga kapatid, na tagasunod ang dadamitan ng puti at hindi mabura ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Na mga kapatid, mabura lang talaga ang pangalan natin sa aklat ng buhay kung magkasala po tayo. Kasi yan po, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon kay Moises, na kung sino magkasala sa akin, ang siyang buburahin ko sa aking aklat. Ayon po sa 32-33, dito po sa Exodo. Pakinggan natin ang sinabi ng Panginoon kay Moises. Sumagot ang Panginoon kay Moises, kung sino ang nagkasala sa akin, ang pangalan niya ang buburahin ko sa aklat ko. So, tama na magtatagumpay ang bibihisan ng puti. At hindi buburahin ang pangalan natin sa aklat ng buhay. So, ang sabi ng Panginoong kay Moises, kung sino ang magkasala sa akin, ang pangalan niya ang buburahin ko sa aking aklat. Now, kapag naglingkod na tayo sa Panginoon, so masusulat na po ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kapag naglilingkod tayo. Kasi pinatunayan po ito ng Biblia, mga kapatid, dito po sa Lucas 10:17-20. Dito sa Lucas, mga kapatid, na ito po na habang kasama ng Panginoon ang mga tagasunod niya, na ito'y kasama ng mga apostol, ay tuwang-tuwa po sila na ang mga espiritu ng demonyo ay talagang nagsisunod, no, sa mga apostol at itong mga tagasunod na ating Panginoon Kristo. Nang bumalik sila doon kay Panginoon Kristo, masayang-masaya po sila. Lucas 10:17-20, mga kapatid. Sayang bumalik ang 72 tagasunod ni Jesus. Tatanda po natin, masayang bumalik ang 72 na tagasunod ni Jesus. So, tama. Kapag maging masunurin tayo sa Panginoon, so, yan po ang may kasiguruan na ang pangalan natin masusulat sa kaharian ng langit. Tuloy natin. Sinabi nila sa kanya, Panginoon, kahit po ang masasamang espiritu ay sumusunod sa amin, kapag inutusan namin sila sa pangalan nyo. So, masayang-masaya po ang mga apostol at ang kasama nila, 72 po sila. Alam naman natin, apostolis, 12 lang po. Pero sila po na 72, kapatid, ito po sila ang pinatunayan ng Panginoon na ang pangalan nila nakasulat na doon sa langit. Pakinggan natin sa 20. Lucas 10:20. Ganoon pa man,
Huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. O yan po nga kapatid, confirm po yan ha. Hindi po dahil matuwa kayo dahil pastor ka. Matuwa kayo dahil pari ka. Matuwa kayo dahil ikaw ay nagtuturo. Matuwa kayo dahil kamoy apostol at mga tagasunod ko. Yun po sinabi ng Panginoon. Matuwa kayo dahil ang pangalan ninyo ay nakasulat na doon sa langit. Now, sa ating paglingkod sa Panginoon, pare, pastor, tagapagturo, manampalataya, Christian, ay yun po ang basihan na talagang may kasiguruhan po tayo. Kapag naglingkod tayo sa Panginoon, ang pangalan natin ay makasulat doon sa langit. Kaya lang, may bubura po. Nakasulat na nga sana, pero maaring mabura. No? Kapag nagkasala po tayo. Kaya, iniiwasan natin magkasala dahil kapag nagkasala tayo, kung hindi po tayo napatawad ng pangalan ng Panginoon Kristo, ay talagang delikado ating katayuan. Dahil, pananagutan na po natin ang ating kasalanan. Subalit, kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, maging anak na tayo ng Diyos, at iba po ang mga anak kaysa mga tagasunod. Ang isang tagasunod, mga kapatid, ng Panginoon, nakasulat na ang pangalan. Pero ang anak, iba po. Ang tagasunod, kapag nagkasala, mabura. Pero ang anak, kapag nagkasala, mayroon pong tagapamagitan, ang ating Panginoon Kristo. Pakinggan muna natin mga kapatid. Dito po, tandaan po natin, ito po ang sinabi ng Biblia sa 1 John chapter 2 in verse 1. And ito po sinabi ni Apostol Juan. Na, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may nagkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesucristo, ang matuwid. So iba po ang anak. Iba po yung naglilingkod lang. Kasi, kung ikaw ay naglilingkod lang sa isang, sabihin natin, Panginoon, dito po sa lupa, kung nagtatrabaho lang po tayo, at kung tayo po nakagawa sa ating amo ng masama, kung kasalanan sa kanilang paningin, pwede po tayo palayasin sa kanyang pamamahay. Pero iba ang anak kaysa alipin. Ang anak, kahit po magkasala, manatili siya sa kanyang pamamahay bilang anak. Pero kung alipin lang po tayo, tagasunod lang po tayo sa Panginoon, kapag nagkasala po tayo, mabura po tayo. Sa panahon ni Moises, si Moises po, si Aaron, sila po ang ginagamit ng Panginoon na magdala ng mga tao papunta po ng Kanaan. Dahil lumabas sila sa Ehipto, pinalabas ng Panginoon, sumigid na po ng kamay ng kapangyarihan ng Diyos na ginagamit si Moises, si Aaron, nakalabas nga sila. At doon mga kapatid, pinatunayan ng Biblia na si Moises po nakasulat sa aklat ng buhay dahil po siya lingkod at propeta ng Diyos. Pakinggan natin sa 32:32 dito po sa Exodus. Pakinggan natin mga kapatid, 32:32. 33 kanina pinabasa natin, 32. Pakinggan natin. Pero ngayon patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na lang ninyo ang aking pangalan sa aklat na sinulatan niyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan. So si Moises, bakit nakasulat? Dahil siya ay lingkod ng Diyos. Siya ay propeta ng Diyos, at dahil sa kanyang pagiging lingkod, nakasulat talaga ang kanyang pangalan. Ngayon, na ito po ay sinagot po ng Panginoon sa 33 na sino magkasala. Sumagot ang Panginoon kay Moises, kung sino ang nagkasala sa akin, ang pangalan niya ang buburahin ko sa aklat ko. So, kung lingkod lang tayo, nakasulat na nga ating pangalan sa aklat ng buhay sa ating paglilingkod. Ngunit, kung magkasala tayo,
mabura tayo. Kasi biblical po ito, wala po tayong sinasabi walang mabasa. Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ang pangalan niya ang buburahin ko sa aklat ko." Ano bang dahilan ng tao magkasala? Kapatid, magkasala po tayo kapag linabag po natin ang utos ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 4. Pakinggan natin, ito po sinabi ng Biblia. Ang kasalanan, paglabag ng kautusan. Ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Now, ang lahat na nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag ng kautusan. Ngayon, ano ang utos ng Diyos, mga kapatid, sa atin para po tayo na makaiwas sa kasalanan? Kasi kung labagin natin ang 10 utos, kasalanan po yan. At hindi po 10 utos lang po ang utos ng Diyos, marami pong utos ng Diyos na pinaiwasan para makakasiguro tayo ng kaligtasan na ito. Na maliwanag ang Biblia na ang kasalanan paglabag ng kautusan. Paglabagin ng kautusan, nagkasala tayo. At kung nagkasala tayo sa paningin ng Diyos, bura tayo sa aklat na yan. Na tayo naglingkod na po bilang Kristiyano, mga kapatid, manampalataya bilang mamamayan ng Diyos. Manampalataya kasi yun, mamamayan. Kumusta man? Talaga bang wala tayong nalabag, mga kapatid? Talaga ba ay sa lahat ng utos ng Diyos ay natupad natin? Kung hindi, so delikado po. Sapat sa 2:10, Santiago, pakinggan natin mga kapatid. Tumutupad sa buong kautusan, pero lumabag sa isa sa mga ito, ay lumabag na rin sa buong kautusan. Ayan. Now ngayon, walang perfect na tao, magkasala talaga tayo, dahil talaga na ang tao, kahit ano pa, sabihin natin, ang nagawa niyang matuwid dito sa lupa, maaari pa rin siya magkasala. Maaari ba? Pakinggan natin, City 20. Dito po sa Ecclesiastes kung mangaral. Pakinggan natin para walang magmalaki at wag tayong kumpiyansa sa ating kapanahonan. Wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ayan po. Now, kung umasa lang po tayo dahil lingkod tayo ng Diyos, kapag nagkasala tayo, bura tayo. Bura tayo, mga kapatid, sa aklat ng buhay na yan. Pero anong kaibahan? Anong kaibahan sa mga anak o sa mga lingkod? Sinabi ko na nga, ang lingkod na isang utusan ng isang Panginoon, kapag nagkasala, pwede palayasin yan sa kanyang pamamahay dahil siya alipin lang at utusan lang. Pero ang anak, kahit magkasala, mga kapatid, manatili pa rin siyang may karapatan sa pamamahay ng kanyang ama. Ganon tayo. Kaya balikan natin ang 1 John chapter 2 verse 1. Yan po ay sinabi ni Apostol Juan ng mga anak. Inadres po sa mga anak. Anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may nagkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesucristo, ang matuwid. Ayan na po. Iba na ito. So, wag nating kalimutan. Inadres lang po ito sa mga anak. Mga anak, sinusulat ko ito sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit, kung may magkasala man, may tagapamagitan na tayo sa Ama, siya si Jesucristo ang matuwid. Iba talagang anak. Pero kung umasa lang po tayo sa ating gawa, maging matuwid, tuwiran lang tayo, at inaakala nating matuwid na tayo, tandaan po natin, ay Ecclesiastes, kung mangaral, Kabanata 7, talata 20. Walang isang tao na gumawa ng matuwid sa ibabaw ng lupa na hindi magkasala.
So, anong gawin natin? Dahil makasalanan naman tayo. Dapat maging anak tayo ng Diyos. Dapat maging anak tayo ng Diyos dahil ang anak iba kaysa isang alipin. Alipin naman ako ng Panginoon, Pastor. Alipin ka, mas mabuti yun, alipin ka. Tandaan po natin, hindi lahat ng alipin ay talagang masunurin. Sa panahon po ni Moises, ni Aaron, muntik maubos po ang mga angkan ni Israel sa bundok ng Sinai. Si Caleb lang, si Josue, na lumabas sa Ehipto, ang nakapasok at ang second generation doon sa Canaan. Naubos ang mandirigma ng Israel sa bundok ng Sinai na lumabas sa Ehipto, almost 600 people. Mahigit. Muntik maubos sila sa bundok ng Sinai sa katigasan ng kanilang puso at isipan. Ngayon sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ano kaya ang katayuan natin? Mayroon ba tayo pagmalaki? Walang matuwid dito sa lupa na laging gumawa ng matuwid na hindi magkasala. Pero ang anak, iba. Kasi ang anak, kahit po ano ang ating pagkamali sa ating ama, sa ating magulang, anak pa rin ang pagturing niya sa atin. Kahit gano'ng kasama ang ating anak, kahit gano'ng katigas ng puso at isipan ng ating anak, mas lalong iniibig natin, mas lalong napalalim ang pag-ibig natin dahil po sa awa. Bakit? Alam natin anak natin siya. Alam natin na hindi maganda po ang kanyang kantungan. Kaya pinagsabihan natin anak natin na may kasamang pagmamahal. Naramdaman natin sa puso natin ang sakit. Sakit, mga kapatid. Anong sakit yan? Pag-ibig. Nasaktan tayo na may kasamang pag-ibig sa ating mga anak. Na kahit pagsabihin natin sila ito ang tama, hindi pa rin nila ginagawa. Mas lalong napalalim ang pag-ibig natin sapagkat kasama ng awa. Kasama ng awa. Alam naman natin na mga masuwain para po sa impyerno. Kaya alam natin anak natin nagpasaway. Hindi sumunod na ating utos. Galit na galit po tayo. Pero ang galit natin may kasamang pag-ibig. Bakit? Ang galit natin, kinukontrol natin na hindi mapasama po ang ating mga anak. Ang galit natin, mas nananaig ang pag-ibig sapagkat kahit galit tayo, pero ang pag-ibig pa rin ang umiiral sapagkat kahit gaano katigas ng puso at isipan nating anak, pinagsabihan pa rin natin. Ano pa kaya ang Diyos na sa langit? May makatumbas ba sa kanyang pagpakumbaba? May makatumbas ba ng pag-ibig ng Diyos? May makatumbas ba ng malalim na pagpakumbaba ng Diyos? Wala po. Na kung tayong mga magulang, kaya natin tiisin, kaya natin magpakumbaba dahil po sa ating mga anak na matigas ang ulo at isipan, mas kayang-kaya ng Diyos tayo pagtiisan hanggang sa araw ng ating pag-alis sa libutan. Hanggang ngayon pinagsabihan tayo, hanggang ngayon tinuturuan tayo, hanggang ngayon pinapadama ng Diyos kung gaano tayo niya kamahal. Ikaw, napadama ba sa Diyos? Napadama ba natin sa Panginoon ang ating pagmamahal? Kasi utos po yan, pagmamahal mga kapatid. Na sinabi ko na nga, ibang anak, ibang utusan. Kapag ang utusan sa isang sambahayan ay nagkamali, dalawa lang ang desisyon. Paalisin ka at ikaw parusahan ng iyong Panginoon. Pero ang anak, mga kapatid, kahit gaano tayo kasama sa paningin ng Diyos, alam ng Diyos, may katapusan ang kasamaan. Pero ang pag-ibig, walang hanggang. Dahil ang pagpapasan, ang pasama tayo, palagi tayong pinagsabihan ng Diyos. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Huwag mo lang abusuhin, kapatid, ang kabutihan ng Diyos sapagkat nag-ipon ka lang ng poor.
ng ipungkalang puot, pakinggan na lang natin sa Roma, Kabanata 2, talata 4 hanggang po sa 5. Yan, ito po ang sinabi ng Biblia. Alam nating makatarungan ang hatol ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Pero sino ka para humatol sa iba kung ikaw mismo ay gumagawa rin ng mga iyon? Akala mo ba'y makakaligtas ka sa hatol ng Diyos dahil alam mong siya'y mabuti, matiyaga at mapagtimpi? Dapat mong malaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi sa mga kasalanan mo. So, yun pala ang Diyos, nagtimpi, nagpakumbaba, para magsisi lang tayo sa ating mga kasalanan. So, mo sabihin na ang Panginoon ngayon natagalan dahil na itapon na sa impyerno. Hindi po, natagalan ng Panginoon para magsisi lang po tayo. Kaya, paano tayo magsisi kung ang salita ng Diyos hindi po natin tanggapin? Pinapatigas natin, tuloy natin. Pero dahil sa matigas ang ulo mo at ayaw mo magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na ihahayag niya ang kanyang puot at makatarungang paghatol. Sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ng mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamta ng karangalan, papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Amen. So, yun ba? Now, kinakailangan natin ito mga kapatid, kasi ang pagsisi may kasamang bautismo. Kapag nagsisi na po ang tao, pinatunayan ng bautismo yan. At ang bautismo na yan, iyan ang kapatawaran. At diyan tayo naging anak ng Panginoon sa pagtanggap ng kanyang pangalan. Now, kapag nagsisi, ang mga Israelita ay sinasama ng bautismo. Pakinggan natin na lang si John the Baptist sa Mateo 3:11. Ganito po ang sinabi ni John the Baptist, na siya po ay pumunta ng ilog na Jordan at nagbautismo. Ano ang bautismo? Yes, mga kapatid, 3:11 sa Mateo. Nabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. So, ang bautismo, tanda ng pagsisi. Kaya, ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 2:4-5, hindi mo ba alam, hinahamak mo ba ang kabutihan ng Diyos, ang kabutihan, ang pagtimpi, pagpakumbaba ng Diyos? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ay nag-akay sa atin ng pagsisi? So, nag-akay ng pagsisi. Now, ang nagsisi, ito po ay pinatunayan ng bautismo. Kapag nagsisi tayo walang bautismo, hindi totoo po na pagsisi yan. Kasi ang pagsising totoo ay pinatunayan ng bautismo. Kaya nga si Apostol Pedro sa Acts 2:38, ganito po ang sinabi ni Apostol Pedro ng araw ng Pentecost na siya nagkaroon ng Holy Ghost. Ito po ang sinabi niya sa mga Israelita habang sila ay nangaral nang nagkaroon na po ng Espiritu Santo, yung Holy Ghost. 2:38 dito sa Gawa. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ito na po. Na nag-umpisa na po ang mga apostoles sa araw ng Pentecost, nagkaroon ng Holy Ghost. Ito ang aral ni Apostol Pedro kasama ng mga apostol tungkol ng pagsisi. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo. Na marami nagsisi ngayon, walang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Anong ginagawa nila? Nangumpisal lang po. Nangumpisal. Iba ang kumpisal. Ang kumpisal, inamin lang po natin ang ating mga nagawang kasalanan. Kumpisal, no? Yan po ang nangumpisal. Inaamin lang po natin. Pero ang pagsisi, yan ang pagtalikod. Pagtalikod sa kasalanan. At pinatunayan ng bautismo.
Pero kung mangumpisa lang po tayo, punta sa kumbinto, punta sa pare, punta sa pastor, ibig sabihin, inamin lang po natin, ang patawad po, Father, Pastor, nagkasala ako kagabi. Inamin mo lang. Ang pagsisi, iba po. Ang pagsisi, pagtalikod. Talikuran. Kasi yung pag-amin mo, pang-umpisal mo, amin mo lang, pasensya lang, nagkasala talaga ako. Pastor, nagkasala talaga ako kagabi, Pastor. Ano gawin ni Pastor? Inamin mo ka, Pastor, si Pastor patawad sa'yo? Hindi po. Ang totoong pagpatawad nasa bautismo po sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya ang pagsisi ng Israel pinatunay ng bautismo. At dahil po sa aral na ito, tinanggap talaga ng mga Israelita ang bautismo. Tuloy natin sa 39 to 41. Pagkat ang banal na espiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. Marami pang ipinahayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanyang sinabi, at hiniling niya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang henerasyong ito. Iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang henerasyon na ito. Sino po ito? Sino sila? Tinutukoy. Kasi mayroong mga ano po yan is 15 bansa po ang dumalo po ng araw ng Pentecost. 15 bansa. Sino tinutukoy mga tao, mga henerasyon na ito? Yung mga kasama nila na mga ibang mga ugali, mga tao na hindi po sila tumatanggap kasi hindi po lahat tumatanggap. 3,000 lang po ang tumatanggap. Kaya, ang sabi sa Pedro, iligtas ninyo ang inyong sarili sa mga masamang henerasyon na ito. Sino po? Yung mga kasama na 15 bansa talaga sila nga doon sa araw ng Pentecost. Na sino po ang nagsikap para maligtas ang sarili po nila sa araw ng Pentecost? 41. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Okay. So marami naniwala ng mensahe ni Apostol Pedro ng kasamang apostolis at nagpabautismo agad. Bakit? Sapat sinabi niya sa Acts 38, magsisi kayo si makasalanan ang bawat isa sa inyo at magpabautismo kayo. At na naniwala po sila, nagpabautismo agad. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. So, ilan sila? Ang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Mga 3,000 katao ang nadagdag sa mga mananampalataya. 3,000 katao. 3,000 lang ba sila? 15 bansa nandoon? Anong bansa na ito, mga kapatid? Ang dami po. 15 bansa po ito sila, mga kapatid. Ito, pakinggan natin. Dito po sa 2:9, mga kapatid, hanggang po dito sa sa 10, mga kapatid. Pakinggan natin. 9 hanggang po sa 10. Ang iba sa atin ay taga Partia, Media at Elam. Mayroon ding mga taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Ang iba ay taga Phrygia, Pamphylia, Ehipto at mula sa mga lugar na sakop ng Libya na malapit sa Cyrene. Mayroon ding mga taga Roma, mga Hudyo at mga hindi Hudyo na nahikayat sa relihiyon ng mga Hudyo. At ang iba ay mula sa Crete at Arabia. Pero Crete, Arabia. 15 pong bansa. Bilangin natin ha. Baka magkamali tayo. Una. ang iba sa atin ay taga Partia, Una, Partia. Pangalawa, Media at Elam. Media at Elam. 3. Mayroon pang taga Mesopotamia. Mayroon ding mga taga Mesopotamia, 4. Pang-5. Judea, Pang-6. Cappadocia, Pang-7. Pontus at Asia. Pang-8. Asya. Kasampo. Ang iba ay taga Phrygia,
Siyam, Pamphylia, 10, Egypto at mula sa mga lugar na sakop ng Libya, 11, 12, malapit sa Cyrene. Mayroon ding mga taga-Roma, 13, mga Hudyo at mga hindi Hudyo na nahikayat sa relihiyon ng mga Hudyo. At ang iba ay mula sa Crete at Arab, Crete, 14, Arabia, 15. So, 15 bansa po. Sa araw ng Pentecost, 3,000 lang ba sila? Kaya nga sinabi ng si Pedro, iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang henerasyon na ito. Kasama kasi sila. Ibig sabihin, huwag kang susunod, huwag kang gagaya sa kanila, hindi naniwala. Pero itong tumanggap ng mensahe na 3,000, nagpabautismo kaagad. Ito ang tumatanggap. Hindi po lahat. 3,000 lang ang tumatanggap ayon po sa 41. marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nagpabautismo agad. Yun po, sinabi ni Apostol Pedro, iligtas ninyo sa 40. Marami pang ipinahayag si Pedro para patunayan sa kanila ang kanyang sinabi at hiniling niya sa kanila. Hiniling po ng mga apostol sa mga nakinig. Ligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang henerasyong ito. Kasi, hindi po lahat nakikinig sa araw ng Pentecost ay tumatanggap. Yung 3,000 lang ang tumatanggap ng mensahe. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. O, di ba? Gusto mo makadagdag sa panampalataya, gusto mo madagdag sa apostolis, magpabautismo tayo. Dahil po, ang bautismo na ito, naniwala po, sa araw ng Pentecost, 3,000 lang po. Pero sa 15 bansa, na nagkaisa sa Jerusalem, sa araw ng Pentecost, 3,000 lang po ang tumanggap at nagpabautismo agad. Ngayon, mahirapan tayo isang araw na isang kaluluwa magpabautismo. Dahil napatigas na po ang puso at isipan ng tao sa kapananaran po natin. Salamat sa isang araw, isang magpabautismo. Kasi ang sabi ng Biblia, isang makasalanan, magbalik loob sa Panginoon, 5,000 anghel. No? Quezon City. Dito po sa Lucas, pakinggan natin ang sabi ng Panginoon sa talinghaga. Quezon City, dito po sa Lucas. Sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Diba? Magalak ang anghel sa langit dahil lang sa isang makasalanan nagsisi. Ay, ibig sabihin, tumalikod. Yung ibig sabihin pagsisi. Iba po yung nangumpisal. Anong umpisal? Magkasala pa rin yun sapagkat inamin lang po. Hindi sabihin inamin mo na hindi ka magkasala. Magkasala ka pa rin pero ang pagsisi, pagtalikod. Ibig pag tumalikod ka na, huwag mo nang balikan kung ano ang dati mong ugali. Dati mong pamuhay, kung ikaw ay rapist, criminal, kung ikaw drug pusher, user, kung adik ka. Sa panahon na tinawag tayo ng Panginoon, kapag nagsisi na po tayo, nagpabautismo na po tayo, dati po adik, rapist, criminal, kung iba na po pag nabautismado na po tayo, yan na po, iniwasan na po natin maging adik, criminal, rapist, o anong paman, dahil po, ang Espiritu mismo ng Diyos ang magtuturo po sa atin. Ito magtuturo sa atin na tulungan tayo ng Espiritu upang maiwasan na po natin ang kasalanan sapagkat ang Espiritu nagtuturo ito ng kalooban ng Diyos. Mga kapatid, 14:26 dito po si John. Pakinggan natin ng Espiritu kung anong gawa ng Espiritu kapag nagkaroon tayo after baptize sapagkat sinabi sa Pedro, and you shall receive the gift of the Holy Ghost after baptize. So after baptize, ano ang gawa ng Espiritu Santo? Pakinggan natin 14:26 sa John. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Ayan mga batid, siya ang magtuturo sa lahat na sinabi ng Diyos sa atin bilang mamayan o mananampalataya. Ang Espiritu Santo ang magtuturo. Ang Espiritu Santo na ito ay magkaroon lang po tayo pagkatapos ng bautismo. Kaya kung magsisi tayo walang bautismo,
hindi totoo po ng pagsisi. Sapagkat ang pagsisi, pinatunayan ng bautismo. Kaya kung nagsisi po tayo, walang bautismo, hindi po pagsisi yan. Pangumpisal. Kung pag-amin pa lang yan na ating kasalanan. Kasi ang pagsisi, pagtalikod. Iba ang pag-amin, iba ang pagtalikod. Now, kung ikaw ay nakagawa ng krimen, mayroong pinatay, anong klaseng krimen? Pag umamin ka sa korte kung sa pulis, hulihin ka. Huwag mong sabihin na inamin mo, hindi ka makulong. Kulong ka pa rin. Pero ang nagsisi, iniiwasan na ang kasalanan, hindi na po siya maaring makulong. Sapagkat, hindi na po siya gumawa ng krimen o kasalanan. Pero, kung ikaw nagawa ng krimen, aminin mo. Yun po ang pangumpisal. Inamin mo. Ikulong ka pa rin. Sapagkat nagkasala ka talaga. Pero ang pagsisi, pagtalikod sa kasalanan, hindi ka na makulong at malaya ka na sapagkat wala nang usig sa'yo. Hindi ka nahuli ng batas o ano paman tao na kailangan hulihin at ikulong. Kasi ang pagtalikod, mga kapatid, yun na po ang pagsisi. So, hindi ka na makulong. Malaya ka na. Pero kung ikaw ay mangumpisal, pag umamin ka lang ng kasalanan mo, makulong ka pa rin. Kasi akong pumatay, ako ang gumawa ng rape na yan, ako ang gumawa ng kasalanan na yan, ikulong ka pa rin sapagkat inamin mo. Ikaw nagkasala. Pero ang pagtalikod, hindi ka na makulong. Sapagkat ang pagtalikod, yan po ang tinatawag pagbagong buhay. Yun na po ang tinatawag Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, bautismado po sila. Pero ikaw po yung mga umpisa lang, umamin ka lang sa isang krimen na gawa mo, hahatulan ka pa rin ayon sa krimen na ginawa mo. Pero kung talikuran mo na ang pagkakasala, malaya ka at walang uusig, hindi ka habulin ng batas sapagkat wala kang nagawang kasalanan. Pero kung aminin mo ang kasalanan mo, makulong ka pa rin sapagkat makasalanan ka talaga. Pero kung magsisi na ang tao, umiwas na sa kasalanan, magbalik loob na sa Panginoon, yan ang kasiguruan. Ang lahat na nagsisi ay binabautismohan. Sapagkat ang bautismo, nagpapatawad ng kasalanan. Yan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po wag tayo mawala sa mga video na ginawa po natin. Sana po patuloy tayo, subaybay. Patuloy tayo, mga kapatid, na manonood sa mga video na pinupost na sa YouTube channel sa Facebook. Marami po tayong pag-aralan ayon po sa salita ng Diyos. Hindi po tayo nangaral lang mabasa. Biblika lang po tayo mga kapatid. Hindi po tayo nangaral po ng iba labas sa Biblia. Sapagkat ang sinabi sa 1 Corinthians in chapter 4 in verse 6 na ito po, huwag tayong higit sa nakasulat. Kaya ang ating aral ayon po sa nakasulat na ito'y pinatunayan ng Biblia para wala magmalaki. Kailangan ng aral natin may basihan sa Biblia. 4:6 dito po sa 1 Corinthians. Kapatid, ginamit kong halimbawa ang aking sarili at si Apolos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihang, huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya huwag ninyong ipagmalaki ang isa at sabihing mas mabuti siya kaysa sa iba. Ayan po. Kaya ang aral natin, biblikal po, may nakasulat. Hindi po ito kapitulo na una, versikulo bana-bana, kung katang isip lang. Ito po ay pinatunayan ng Espiritu Santo na ito po ang totoo. Sa araw ng Pentecost, 3,000 ang tumanggap at nagpabautismo kaagad at nadagdag na sa mga apostol. So mga kapatid, masulat ang pangalan sa katang buhay. Magpabautismo tayo, mga kapatid, tanggapin natin ang kapatawaran, magpabautismo, sapagkat sa ating pagtanggap ng kanyang pangalan, tandaan po natin, naging anak na tayo ng Diyos. Ayon po sa Biblia, 1 John 1 in verse 12. Sa lahat ng sumampalataya at tumanggap ng kanyang pangalan, binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan, maging anak siya ng Diyos. Ibang anak, ibang alipin. Ganyan po ang mensahe ng Diyos para sa atin. Sana nakatulong po ito mga kapatid, huwag natin kalimutan. Sa bawat pagsubok ng panahon, tandaan po natin ang buhay natin parang usok lamang, Santiago 4:14. Kaya dahil ganyan ang buhay natin, maghintay sa Panginoon na makadiyos, maayos at matuwid.
Yan po ang sinabi sa Tito 2:12. Ito po yung lingkod kay Cristo Jesus, Pastor Itumaca, Apostolic Believers for Christ International. Send to us grace, mercy, and peace. Greet to us, Lord Jesus Christ. Amen.